Ayan po, may shading net na sa ating mga alagang halaman dahil pa summer na. Dahil po summer na, ito may mga nadadry ng mga dahon ng ating mga alagang halaman. Ayun o, nasa sunburn na sila. Dahil nga na sila sa tutok na sila sa afternoon sun. Ayan o, na sila sa init. Masyado nang mainit ay yung araw. Itong ipis siya ayan makikita na talagang na sunburn siya nagba-brown yung kanyang mga dahon. Pati ito ng itong mga tea plant masyado na ring na sa init. Ayan nawala na yung kulay ng mga tea plant. Iba talaga ang init na ng araw kapag summer talaga nakakasira ng dahon. Dahil dito sa pwesto nila na tatamaan sila ng yung afternoon sun. Ayan, kaya yun nga, nadadry yung dahon nila. Kaya ang ginawa ko, binalik ko na ulit yung yung net, yung shading net. Kasi dati, nung nakaraang inalis ko to dahil nga makulimlim yung di ba pagka hindi summer, yung araw, hindi masyadong yung sikat niya. Kaya ito, ibinalik ko na yung net niya para naman may maski papano may pangontra na tayo doon sa para hindi na masunog yung ating mga dahon, yung mga halaman ng ating mga alagang halaman. Yan po. Pansamantala, nilagyan ko lang muna ng tali dyan sa mga dulo para ayun maski papano maikabit na yung net, may na sila, may protection na sila. Dito po sa part na to, yung bandang gilid, may araw kapag umaga. Pero pag hapon na, ayan, nandyan na yung araw niya, tumatama na siya dyan. Kaya nga, yung ibang mga halaman medyo nalalanta na, ayun, nagdudrop na yung mga dahon. Dahil masyado silang naaano sa init. Kaya nitong mga nakahang sila, masyado na silang sa araw. Kaya kung may net, maski pa paano, may na sila. May protection na sila sa araw. Ito, walis-walis muna. Bala ko kasing iayos tong yung ating mga rubber plants. Babaguhin ko yung ayos. Pagtatabi-tabihin ko na sila. Kasi yung iba andito sa gilid Mahangin pa rin ngayon kahit na summer na. May mga patungan nga pala ako mga hollow blocks kasi gusto ko hindi sila nakadikit sa baba, yung mga paso nila. Gusto ko sila, naka-elevated. Ayan, nilagay ko sila dito sa may bandang gilid. Tapos gusto ko kasi yung gitna, yung sa may parting gitna, may pwesto dyan. Ay, kumbaga makakadaan ako dyan sa gitna na yan dahil pag pinupunasan ko yung mga dahon, tapos titingnan ko yung mga nila, yung mga lupa nila. Yan, para ito yung dati, ganyan. Pag kasi ganito yung ayos niya, hindi ko na mapuntahan yung nandun sa may bandang unahan. Hindi ko na maabot yung nila, yung mga paso nila. Ayan, magulo pa ang ating munting hardin. Marami pang kalat-kalat na mga halaman. Dahil nga, inaayos ko tong mga rubber tree. Pagtatabi-tabihin ko sila. Ayan, tinutulungan ako ng aking apo. Ito yung iba, nandito siya sa may gilid. Dito ko siya nilagay. Tapos, yun nga, ipagsasama-samahin ko na sila dito. Dahil nga, diba, ang mga halaman ay pag magkakasama, nagiging masigla sila kasi yung kumbaga, nagtutulong-tulong sila na mapalakas yung kanilang yung humidity nila, yung humidity level mapataas. Ayan na, nailagay ko na sila dito, tabi-tabi na sila dyan. Ito na, ang tataas na nga nung iba hindi ko pa nga, ito nga gusto ko na nga imarko to dahil matataas na yung iba. Pagka malakas ang hangin madali na silang mabuwal dahil nga ang tataas na nila. Kaya yung iba, yung ilalim ng paso nila, ilalagyan ko ng bato para bumigat.
Kasi nga pag mahangin, madali na silang mabuwal. Kaya yung iba tinatali-tali ko din. So itong mga rubber tree ay hindi naman sila mahirap alagaan. Yan nga, kailangan nga lang din nandun sila sa area na maliwanag, tsaka maski pa paano nasisikatan din sila ng araw para siyempre yung mga dahon nila at maging malusog sila, tapos yung kulay para lumabas din yung talagang nila, yung ganda ng kulay ng dahon. Ngayong panahon na dahil mahangin nga, twice a week ko sila kung diligan. Tapos yun nga, sa fertilizer naman, hindi naman din sila maselan. Yung lang, yung pupo nga lang ng baka, yung nilagay ko dito. Para nga yun, maski pa paano meron silang nutrients na makuha. Yun po, dito po sa pwesto nila, ayan, nakaka-receive na sila ng morning sun. Tapos afternoon sun, sa afternoon sun, yung mga lang, yung hindi masyadong tutok. Tsaka yun nga, nalagyan na rin ng net, kaya naaanuhan lang sila, naliliwanagan. Itong aglonema, magkakasama din sila. Pero dito, wala pang tumatamang araw sa kanila pati yung dyan sa mga photos, ayan, magkakatabi din sila dyan. Wala pang tumatamang araw sa kanila. So, ayan po, kung makikita natin, maliwanag na sa natatamaan ng araw. Pero, ang mahalaga, may shading net na siya. Bye na po. Samahan niyo po muli ako sa susunod ko pang mga video. Ingat po tayo lahat. God bless us all. Keep safe everyone.